Let's pray po muna. Wala po si Pastor Rafi, pero I'm here as the messenger of the Lord para ibahagi kung ano yung gustong ipahayag sa bawat isa sa atin, no, ng Panginoon through His Word. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat. Napakabuti niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, that as we listen to your Word, talaga pong hindi lang po namin ito maririnig, hindi lang po namin ito makakapture, kundi talaga magkakaroon ng transformation sa aming mga buhay. Do not allow your word, your precious word, to fall in the ground without accomplishing its very purpose, and that is to really transform us and to make us the people that you want us to become. We love you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay, let's take a look at this. Mabilis na po ako, no? Ephesians 5 verses 1 to 2. Okay, kasi medyo press of time tayo rito. Okay, sabi po dyan sa verse, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself for us a fragrant offering and sacrifice to God. Okay, I want you to understand na tayo ay beloved ng Lord. Now, what do we mean by beloved? Pag sinabi po kasing beloved, it means dearly loved. Mahal na mahal, no? Sinisinta, tinatangi, cherish. Usually po yan, ginagamit yung term na yan to describe someone or something that is deeply valued, no? Or held in so much affection. Halimbawa, beloved friend, yung spouse mo, okay? Or pwede rin kahit yung lugar, no? And also, I'd like to emphasize this, na ang mga anak ng Diyos, ang mga believers in Christ, we are considered beloved of God or beloved of the Lord. Okay? Alright? Actually, ang Bible, and the last, no, frequently ina-affirm ng salita ng Panginoon yan, na tayo ay Kanyang dearly loved. Alright? Okay, sabi nga ng 1 John 3, verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. See what great love, ang tindi raw ng pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa bawat isa sa atin, na kung saan pinili niya tayo at ginawa niya tayong mga anak. Amen? So you are a beloved child of God. Amen ba doon? Okay, that's why I have entitled this message, The Beloved. Okay? Now, balikan natin yung unang verse natin sa Ephesians 5, verses 1 to 2. As God's beloved children, God expects from each and every one of us that we imitate Him. Kagaya ng sinasabi dyan. Therefore, be imitators ng katabi mo, ng isang artista. Hindi. Di ba ang Diyos? Tama. God has called us talaga to replicate Him, to imitate Him. Now, di ba, pag kami ginagaya, merong nababago sa dati? Tama, correct? Tama. Pag ginagaya natin si Lord, dapat nababago yung lumang ikaw. Kaya today, alright? Today, meron po tayong mga haharapin kasi meron tayong tatalikuran, okay? Ano yun? Tatalikuran na po natin, by the grace of God, yung mga bagay o mga sitwasyon o mga attitude natin na maaring nagiging hadlang para maging kagaya talaga tayo ni Lord. Alright? Are you ready for this? Are you ready na harapin kung ano yung mga mali at mga medyo dapat na i-fine-tune sa bawat isa sa atin? Are you ready for this? Yung mga nasa, dyan, second heaven, ready ka na ba? Yan, sige, kaway-kaway kayo dyan. Wow, walang energy. Grabe. Okay, dahil beloved ka ni Lord, may dalawang bagay. Number 1, huwag ka nang pabebe. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang pabebe. Dali. O, dyan sa kabilang side naman, huwag ka nang pabebe. Yung iba ayaw sumunod. Alright? Ano ba yung pabebe? Pag sinabing pabebe, di ba? Usually, we think of it as pa-baby. Okay? Or, sa spiritual sense, pa-baby Christian. Alam niyo po, tinignan ko sa internet, ano bang definition niya, no? Okay? It's a Filipino slang word, na ibig sabihin, childish, yung ganyan, no? Someone that seeks attention, tapos nagre-refuse para
mag-grow up, no? Pero kung i-apply natin yan sa Christian life, sa Christianity, ang isang pabebe Christian, ito yung nananatili na spiritually immature, nag-a-avoid ng responsibility, at saka nagre-refuse na lumago sa pananampalataya. Okay, sige, basahin natin to. This is a very beautiful passage. Pero, pwede bang kayo naman ang magbasa? Pwede? Alright, para may participation tayo dyan. Let's take a look at Hebrews. Okay, 1, 2, 3, go. Tulungan ko na kayo, ha? But solid food, dali, sasabihin lang ako sa inyo, ha? But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice, distinguish good from evil. O, sige, himayin natin yan, ha? Pero ito muna, I'd like to establish this, na ang buhay Kristiyano may timeline. Okay? The Christian life has timeline. Dahil may timeline, dapat may progression, may pagbabago, may nararating, may umuusad, at nagkakaroon ng development. Amen? Halimbawa, sige, i-ano natin to, no? Compare natin sa daily life natin. Di ba, ang mga sasakyan, okay? Kahit nandun yan sa EDSA o kaya sa NLEX, umuusad yan. Kahit na medyo matraffic. Tama? Ang policy mo, ang insurance policy mo, di ba, nagmamature din yan over time? Ganon din ang Christian life, kapatid, ha? Ikaw bilang Kristiyano, dapat umuusad ka, dapat nagmamature ka, dapat nagkakaroon ng development. Now, ano ba ang problema ng isang pabebe Christian? Base sa context na yan, dyan sa passage na ating tinitingnan. Medyo baba mo nga, nak. Alright, verses 11 to 12. Anong sabi daw? Ano bang meron? About this, we have much to say, sabi ng sumulat, no? Nung author ng Hebrew, sabi niya, it is hard to explain since you have become dull of hearing. Sabi niya, marami sana akong gustong ikwento, marami sana akong gustong ipaliwanag. Kaya lang, grabe, slow no? Ang hirap ipaliwanag. Because you have become dull in understanding, or sa ibang version yan, dull in hearing. Kaya dapat ibalik, no? Ibalik sa mga basic Christian teachings. Okay, pag sinabing dull in hearing or dull in understanding, ibig sabihin po niyan, mabagal umunawa, or in short, slow. Okay? Pag ang Kristiyano, ganito ang katwiran niya, kulang yung 24 hours ko araw-araw, busy ako, wala akong time para mag-devotion. Or, andyan naman si pastor, andyan naman si kuya, andyan naman si cell leader. Sila na lang yung magpaliwanag sa akin ng Bible. So, anong resulta pag ganyan ang mindset? Nagiging slow. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo dyan. Mukha bang slow? Mukha ba? Sana hindi. No? Sana nakaka-catch up. Sana nakaka-catch up sa sinasabi ko. Kaya eto mo, pag slow ka, pasinin mo to, pag slow ang isang Christian, pagka hindi nagkakaroon ng development, pagka hindi nagmamature, sa discussion sa cell group, walang ambag. Tama? No? Yung lahat, ako grabe, patalinuwa, pagalingan, no? Of course, hindi naman ganyan sa cell group. Pero mapapansin mo, pagka walang development, walang ambag Walang ma-share. Tama ba? Ano pa? Pag tinanong mo sa sacrifice o kaya sa commitment, nga. Wala, di ba? Pag chinek mo ang devotion, di pa rin nakakapag-umpisa. Pag dumadaan sa trials, sa mga difficulties in life, grabe, parang end of the world na. Di ba? Parang 7.7 magnitude na dumaan sa Myanmar at Thailand, no? Okay, yung reaction, yugyug na, grabe, shaken na shaken. Ganyan po talaga, no? Kung ganun talaga mag-react, umiyak di ba? Tama? Okay, madalas ang isang pabebe Christian, ito po ang problema din, no? Wala kasi siyang intentional desire para mag-next level sa faith niya.
or kung ano mang meron siya sa kasalukuyan, no? Walang constant motivation talaga, no? Right? Kailangan ipupush pa. Walang constant motivation para mag-mature sa understanding. Sa understanding particularly ng Word of God. Kaya ang resulta, slow. Alright? So dapat sa mga pabebe, base dyan sa verse na yan, no? Sa passage na ating pinag-usapan, i-master yung mga basic. Okay? I-master ang basic. Ano ba mga basic? Basic Christian lifestyle, basic Christian disciplines. Ano ba yung mga yon? Pagdi-devotion, pagbasa ng Bible, pagpe-pray, kung kaya nga mag-fasting, pag-attend ng cell, pag-attend ng service, pag-attend ng training. Those are basic things, no? If you want to grow up in your Christian faith, dapat pinupurso mo yon. You are personally motivated. There is an intentionality sa part mo. Amen ba? Okay. When you get used to living the basic Christian lifestyle, ano ang effect nito? Nagkakaroon ka talaga, no, ng hunger, ng urge to get to know more God. Tapos yung will niya sa buhay mo, no? Yung urge na yon, nagiging stronger, nagiging deeper. Parang yung mga minero sa mining, di ba? Ano bang ginagawa ng mga minero, di ba? They dig deeper and deeper and deeper underground. Para saan? Para wala lang? Of course not. They do that para ma-discover pa nila, para ma-exhaust nila lahat ng mga valuable resources. Ano yung mga yon? Gold, ano pa? Diamond, copper, coal, right? Kasi treasure yon. So dapat ganun din tayo mga kapatid, ha? Okay, ngayon ang question na dapat nating maunawaan or ma-evaluate sa ating mga sarili at this time, paano kung hindi ka talaga lumalalim? Andito ka pero parang it's difficult for you to understand things na gustong pagawa sa iyo ng Panginoon. Again, no, I'd like to emphasize, you are a beloved of God. Amen? Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Pero hindi ka niya ito-tolerate sa kung anumang meron ka ngayon. Lalo na kung nakikita niya, hindi ka naman nag-grow. Walang nangyayari, walang umuusad. Hindi umuusad yung Christian life mo. I also want to emphasize this also, no? In terms of getting deeper, no? Okay? Paglalim sa Christian life. Na ang buhay Kristiyano kasi, it's a daily life, no? It's a daily life of struggles. It's a daily life of yung ano mo, no, pagtingin mo sa kasalanan at sa temptation, daily battle yan. Ang laban, hindi lang yan nangyayari sa kalsada. Ang laban, hindi lang yan nangyayari sa boxing court. Alright? Boxing ring pala, no? Or yung sa basketball court. Or sa mga internet platforms. Amen ba? Ang laban, usually, it is within us. Ang kalaban mo, sarili mo. Did you hear me? Okay? Yan yung totoong laban. Madalas, grabe, bilang Kristiyano. No? Nakikipag-struggle ka sa loob mo. Mahirap ma-discern talaga. Kasi yun sinasabi ng verse, no? Okay? Mahirap ma-discern what is absolutely right and what is absolutely wrong or what is absolutely good and what is absolutely evil kung hindi ka discerning, no? Kung hindi o kulang ka sa understanding ng word of truth. Saan ba nang gagaling ang word of truth? Come on! Di ba sa salita ng Panginoon? Amen? Doon mo madidiscover ang truth. Kasi pagka kulang yung understanding mo ng katotohanan, mataas ang chances niyan, no? Okay, listen to this. Mataas ang chances na babalik ka sa old nature mo. Okay? Yung dating ikaw, pasaway, sinungaling, chismosa, ano pa? Ang sakit ba? Ang sakit ba? Ouchie! No? Pero that's the truth, right? Yung dating ikaw, pasaway, thank God, no? The Word of God is transforming us. Ngayon, kung tinatamaan ka ng salita ng Panginoon, huwag kang iilag. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang iilag. Harapin natin yan, ha? Okay? Kaya lang, minsan parang sumasampal sa atin, no? Kaya, alam nyo ba, maraming may mga nagsasabi, si Pastor Rafi naman, o kasi naman nagsasalita rito, no? Parang lagi akong pinapatamaan. Ako yata kinakausap, kilala yata ako. Alam nyo, hindi kami magpe-prepare ng Word of God. Kung para lang yan sa'yo. Of course not, no? It is the Word of the Lord. It is the Lord.
confronting you. Amen? Okay. Now, kung magpapatuloy ka to disregard the importance of the basic things, prayer, pagbabasa ng Bible, pag-attend ng cell, na kung saan talaga natitrain naman tayo, nasasabihan tayo, nare-remind tayo ng mga bagay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon at mga bagay din na ayaw ng Panginoon. Ano ang mangyayari sa'yo? Okay? Madali kang mai-influence, no? Wala ka, I call this, wala kang line of defense pagdating sa mga worldly influences. Okay? Example, YOLO. You only live once. Marami nakakaalam niyan, di ba? Okay? Yan ay paniniwala or parang thought sa kasalukuyan na dapat you eat, drink, and be merry. Magpakasaya na. Minsan lang mamabuhay eh. Okay? Pero ang danger niyan, it leads you to impulsiveness or recklessness. Pero alam mo ba, iba ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Sabi ng Lord, no, teach us to number your days. Okay? Para saan? Para makita natin yung essence ng life at magkaroon tayo ng sense of purpose sa buhay natin. Right? Yung magkaroon ka ng intentionality kung paano ka mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero pagka ang thinking mo, YOLO, ay wala, grabe. Mamamatay ka na lang na hindi mo natutupad ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon sa'yo. Sa panahon pa naman natin ngayon, church, no? Maraming mga bagay, maraming mga ideas seemingly subjective and relative. Okay? Example, marriage. Pagdating sa marriage, dito sa Pinas, motivated tayo. We do marriage, we get into marriage out of love, out of a personal choice. Tama, correct? Tama, di ba? Pero sa ibang culture, yung arranged marriage, yung fixed marriage, okay lang. Yung mga family members, sila yung pumipili ng mapapangasawa ng kanilang family member. Another example, pagdating sa issue ng forgiveness at saka revenge, merong mga tao or may mga naniniwala na okay lang maghiganti or mag-revenge or magkaroon ng retribution. Bakit? For justice daw eh. Ginawang ka ng mali, kailangan gumanti ka. Pero sa ating mga Christians, di ba, ina-uphold natin, pinopromote natin forgiveness, reconciliation. Gets? Tama ba? Okay. So, iba-iba, di ba? Sabi din sa passage, nananatiling spiritually immature ang isang Kristiyano. Sige, paki-flash niya yan, nak. Okay. Nananatiling immature ang isang Kristiyano dahil kulang sa constant practice. Alright? 13 and 14. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. For everyone, Okay, 14. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice. Okay? O sa ibang salin yan, constant use or application. Okay? Para daw, nalalaman natin what is good and what is evil. Kanina, binention ko na yan, di ba? So, anong nangyayari? Simple truth lang to. Okay? Pag may continuous practice tayo, may continuous application about something, ang effect niyan, gumagaling, humahasa, natututo, tama? Nag-a-advance. Amen ba doon? Imposibleng walang growth. Imposibleng walang development. For example, I've been using this for many times as an example, no? Pagdating sa advancement, dati po, sa totoo lang, si Mami Weng, walang alam, hindi marunong magluto. Okay? Lumaki po ako kasing rich kid. Joke. Joke, hindi po kabaliktaran. Right? It just so happens na, hindi ako yung, marami kasi kami magkakapatid, 9 kami, pero toka-toka kami. So, ang natoka sa akin, grabe, minaster ko po yung pagpaplansya at paglalaba. Kaya tingnan niyo yung kamay ko, nakita niyo? Yan, di ba? Ang pangit, di ba? Puro ugat at saka parang luya, no? Alright? Pero I still thank the Lord kasi it was something, a training na nagagamit ka hanggang sa
Of course, may family na, no? There was a time, dahil nga wala akong alam, inutusan ako ng tatay ko. Ano pa ako noon? Single. Sabi ng father ko noon, no? Weng, magluto. Magprito ka ng itlog, sabi sa akin. Ganun. Wala kang alam kung di maglaba at saka magplancha. Sabi, babae ka pa naman. So, sinubukan ko po, mga kapatid. Sinubukan ko, nakatingin yung tatay ko. Tinitingnan ako talaga, nagmapasan ako niya, anong gagawin nito? Okay? Wala ka kasi alam, no? Alright, so kumuha ko ng frying pan. Eto, lola nyo, binuksan yung itlog. Grabe yung itlog. Alam nyo kung saan sumut? Doon sa gilid. Imbes na sa frying pan. Galit na galit yung tatay ko, minura pa ako. Kasi unbeliever pa at that time yung father ko. Okay? So, ano ako nun? Sabi ko, dapat matuto talaga ako. And then, nagtatry ako, pero wala pa rin. Up until nagkaasawa na po ako, nagkaanak ako, nagkapamilya ako. Nung may family na ako, wala akong choice kundi matuto. Kasi may mga panahon na may katulong kami, pero there were times also na wala. So, I have no choice. Kailangan matuto. So, talagang inaral ko po, kahit na medyo mababa ang self-esteem ko pagdating sa pagluluto. Alam niyo ang ginawa ko? Ang ginawa ko po, dahil wala nga akong alam, tumatawag ko doon sa sister ko. Ewan ko kung nandito siya ngayon, no? Yung younger sister ko. Tumatawag ko sa kanya, ano ba yung gagawin ko dito? Ganito. Plus si Pastor Rafi kasi marunong na rin talaga siya magluto. So alam niyo, ginagawa ko, sinusulat ko yung sinasabi ng kapatid ko, step by step talaga. At tinatsaga ko talaga yan. Nag-start po ako doon sa mga may sabaw. Ay, naku, di ba, ang dadali nung may sabaw, tinola, nilaga, sinigang, ang dadali lang nun, di ba? Alright? Pinractice ko hanggang sa kaya ko na. Gumagaling na lola nyo. Alright? Tapos, ang yabang, no? Yabang. Sorry po. For the sake of illustration lang. So, ganun. No? Tapos, sabi ko, na-enjoy na nila, nasasarapan na sila. Nung una kasi siguro baka minibear lang nila yung lasa, no? Ganun kasi yun talaga, no? Yung constant practice will make you better. Amen ba? Tama? So, tinry ko na, after na may mga sabaw, may mga salsa na, okay? Yung iba, yung mga medyo mas mahihirap, inaaral ko pa. Similarly, sa Christian life, dapat ganyan. Amen? There should be a constant practice. Hindi pa pwedeng wala. Alright? Hindi ka matututo, hindi ka mahahasa, hindi ka gagaling kung wala kang effort. Did you get it? Ganun yun, no? You will not really be able to understand or distinguish what is good and what is right. Litong-lito ka, gray area lagi. No? Lagi parang pwede namang mag-boyfriend. No? Or pwede namang mag-engage sa premarital sex eh. Okay, try it out. Parang mga ganun, no? Worldly influence, sinasabi niya, try, ganyan, diba? Pero kapag babad ka sa salita ng Panginoon, you will be able to see it clearly. Amen ba? You will be able to understand, hindi ito kalooban ng Panginoon, malinaw pa sa sikat ng araw. Amen? Okay. So, dapat talaga tayo, no, we get into the habit of constant practice. And you will be able to do that kapag lagi ka nagdi-devotion. Kapag sumasama ka sa mga gatherings sa kagaya nito. Amen? Kasi gusto ng Panginoon, yun nga yung term na righteousness. We pursue as Christians, as beloved of the Lord, yung righteousness, yung pagiging matuwid. Bakit? Bakit kailangan pinapractice yung righteousness? Kasi nga may baluktot. Ganun lang kasimple. Amen ba? Amen? So, kapag ka napapractice mo yung honesty, kahit minsan, this is something that is inconvenient on your part, this is something na kumbaga, magiging madali na sa'yo. Hindi mo i-compromise yung integrity mo at yung sincerity mo before God. Amen? That's the mark of spiritual maturity right there. Ito pa. Okay, let's take a look at this, Philippians 2 verses 3 to 4. Okay, pwede ba ulit? Pwede bang humingi ng favor? Pakibasa naman. 1, 2, 3, go! Ayan, ano daw? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. In other words, huwag kang self-centered. Okay? Huwag puro sarili. If you want to grow in your spiritual life, yung conviction mo before the Lord, dapat isa yan sa tinatrabaho natin sa ating sarili, no? Hindi puro ako myself, me, myself. Hindi ganyan.
Alright? Amen ba? No? Wala naman masama kung we take care of ourselves. Wala masama if you will love yourself. Amen? Pero ang self-love, pagka ikaw, you are consumed by too much of it. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng pride. Tama? Tama ba? No? Puro sarili na lang kasi. Okay? Kakaroon ng pride, nagkakaroon ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Dinidisregard yung mga patungkol sa ibang tao or pagsunod sa will of God. Halimbawa si Kanye West. Who knows Kanye West? Sa US. O yan, medyo marami, no? Yan, no? Okay. Si Kanye West, alam nyo, sabi niya, Christian daw siya eh. Ang problema kay Kanye West, napaka-self-serving niya. Napaka-self-seeking niya, no? Christian, parang ano, no? It contradicts. You are a Christian that you're supposed to be selfless, pero you do the otherwise. Gets? Okay? So, ayun ang problem sa kanya, no? Christian, pero mas, sa kanya, yung pinupurso niya, yung self-promotion. So, ingatan natin ang ating mga sarili sa bagay na yan, ha? Okay? Ang red flag talaga, kapag yung self-love mo, it leads for you, no? It leads for you na maging self-seeking lang. Okay? So, pag-isipan natin. Church, pag-isipan natin kung paano lagi tayo makakatulong sa iba. That's, again, no? That's a mark of spiritual maturity. Okay? Ang buhay na to kasi talaga, this is very short. Amen? Life is short, and it's time to really move and do something. Kasi po, mga kapatid, ang baby step, okay, for you to achieve the giant leaps, mag-uumpisa ka sa baby steps. Okay? Or baby steps are the beginning to achieve the giant leaps. Okay, pangalawa. Right? Okay. Dahil beloved ka ni Lord, ano yung una pala? You still remember? Dahil beloved ka ni Lord, huwag ka nang. Okay, second. Dahil beloved ka ni Lord, huwag ka nang maeme. Oy, sino kaya mama eme dyan? Eme. Okay. Pag sinabing eme, listen. Pag sinabing eme or ma-eme Christian, this is somebody whose faith is overly dramatic. O sa Tagalog, OA. Okay? Or emotionally excessive or attention-seeking. Ay, yung eme kasi, slang yan eh. Ibig sabihin, emotion. Kaya maraming emotero, di ba? Okay? Itong eme, it describes people who are too sensitive or easily offended or may tendency na mag-exaggerate ng emotion. Okay? Ano ba yung mga attitudes ng isang ma-eme Christian? Are you ready for this? Oh, walang energy. Okay? Nandun pa lang sila sa pabebe. Slow. Come on, catch up. Okay? Catch up. Nagahang. Ha? Nagbabuffering? Come on. Okay, sige. Are you ready for this? For the attitudes? Number 1, tingnan mo kasi baka nandito ka pa, ha? Okay, number 1, overly sensitive to correction. Overly sensitive to correction. Ito yung pagsabihin ng leader na, kasi laging dumadating ng late sa cell, pinagsabihan siya, kinonfront siya ng maayos naman, no? Okay, naaasar. Parang ganito ang linyahan, no? O kaya ganito ang kanta niya. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Wow. Kumanta lang po ako, pero sana yung effect nito, nakikita niyo sa sarili ninyo, ha? Okay, Proverbs 19:20. Ano po sabi ng Proverbs 19:20? Listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom and the future. Church, mga kabataan, mga kapatid, when you are receiving correction from somebody, lalo na kung sa pastor mo, sa leader mo, listen with your ears and not with your heart. I will repeat that. Kung ikaw, nakakaranas ka, nakaka-experience ka ng correction or rebuke from your leader, listen with your ears and not with your heart. Anong ibig sabihin nun? Kasi may tendency, kapag you listen with your heart, emosyon
ang nangunguna. Amen? Hindi mo pinapakinggang mabuti kung ano ang pinanggagalingan nung nagsasabi sa'yo. Kaya imotera ka. Kaya imotero ka. Ang tendency mo, alis ka na ng church. Amen? Now, ang payo ko sa'yo kapatid, no? Sikapin mo wag maging defensive. Sikapin mo maging madaling umunawa. Okay? At hindi yung balat sibuyas, madaling masaktan. Ako nga, I'm doing kasi ilang weeks na to, no? Yung training ng mga ushers, no? Why? Because the ushers are the face of GTC, of the church, right? So, ginagawa namin yung training. Tapos, lagi kong ine-emphasize sa kanila, walang balat sibuyas dito, ha? Okay? Kasi pag kinorek ka, dapat tanggapin mo. Because something is wrong with you. Or something needs to be adjusted in you. Kung paano ka nag-a-usher. Baka kung saan mo lang dinadala yung mga pumapasok, mga attenders natin, baka sinusungitan mo nang hindi ka aware, baka hindi ka nag-i-smile. So, ganun ang problem pagka-oversensitive, no? Amen? Aasar agad pag kinukorek. Kung ikaw yan, kapatid, nako, hala ka. Huwag na tayo maging defensive, amen? Take the advice as a chance for growth. Amen? Second, okay. Ito, no? Easily quits the group because of minor issues. Or easily quits the ministry because of minor offenses. Ito I don't know kung nangyayari ito dito sa GTC, o sa mga grupo ninyo, yung nagli-leave group. Yung nagli-leave group agad, left the group agad, no? Kasi, hindi naman pinapakinggan yung hindi naman binabasa yung mga messages ko, or hindi naman nila-like, no? Or nagkakaroon ng reaction dun sa mga sinasabi ko. Talagang left the group or leave the group kagad ang Come on. Yun, no? Mga quitters. That's the mark of immaturity. Amen? Ano yung sabi ng Proverbs 19:11? Dala lang tayo sa Tagalog, Carl. Okay? Ang taong matalino ay madaling magpatawad at karangalan niya ang hindi pagpansin sa pagkakamali ng iba. So, mark pala yan, no? Pag ikaw madaling magpatawad, matalino ka daw. Alright? But if you are easily offended, kung hindi matalino, anong tawag doon? Bahala na kayo. Okay? Baka kasi masakit, no? Alright? See? Yung pong pagpapatawad, yung forgiveness has something to do with wisdom. Amen? Tama? No? Because you are liberating yourself sa mga pains. No? Hindi mo na hinahayaan yung sarili mong makonsumi pa. Benefit of the doubt lagi. Amen ba? Church? Ha? Baka naman kaya hindi lang napansin, hindi nag-react o nag-reply yung mga kasama mo sa group chat. Baka pinoproseso pa kasi nila. Baka ayaw ka nga nilang ma-offend eh. Gets? Ganun tayo dapat. Amen? Let us grow in patience. Let us grow in wisdom. Amen? Ito yung, isa pa, no? Kung hindi man sa group chat, sa ministry, no? Pag na-offend, halimbawa, nag-volunteer ka sa isang ministry, let's say sa multimedia. Kasi ang galing-galing mo talaga, binibigay best effort no? Talagang yung mga fina-flash dyan, parang nagmamagic. Di ba? Kaso, humihingi ka pala ng approval ng iba. Okay? Kumbaga, hindi mo sinasabi, pero deep inside of you, you want approval. You want an appreciation. If you are spiritually immature, ang mangyayari niyan, ang linyahan mo dyan, alis na nga lang ako, ayoko na dito sa multimedia, hindi naman nila na-appreciate yung gawa ko. Ganyan po ang mga spiritually immature. Amen? Now, I'd like to emphasize this, grow in patience and wisdom, okay? Kesa mabilis kang mag-quit, mabilis kang mag-react negatively. Ang spiritual growth, it happens, no? When you learn to really control your emotion. Sabihin mo nga dyan, wag na sa katabi mo. Sarili mo na lang. Come on, sabihin mo sa katabi mo.
I-control mo yung emosyon mo. Control, control, control. Self-control. Ay, yung iba, sa katabi, sa katabi sinasabi. Talk to yourself at sabihin mo sa sarili mo, self-control. Ha? Okay. Minsan po kasi ang nangyayari sa atin, ang dali nating i-let go yung mga relationships Of course, diba, hindi mo naman, yung mga cellphone na hawak nyo, halos lahat may dalang cellphone, diba? You will not throw that cellphone kapag ka nakita mo yung minor scratch sa screen protector. Tama, tama. Tama, diba? Bakit? Valuable Tama? Mahalaga yan. Dugot pawis ang niyan, bago ka nagkaroon. Amen ba? Hard-earned yan. You will not easily throw it away. Same thing goes, no? Sa relationship natin, sa ibang tao, no? Save the relationship over shallow misunderstandings. That's the mark of spiritual maturity. The truth is, ang relationship natin sa kapwa natin, messy yan Messy, magulo, no? Masalimuot. Kasi nga, puro pa tayo under construction ni Lord. Under renovation ng Panginoon. So you see, di ba pagka under construction, dusty, amen? No? Ang dumi-dumi, may mga nakasabit kung saan-saan. Right? Same thing goes sa relationship natin. Hindi porket nandito ka na sa church, no? Or nag-a-attend ka na ng cell, o nagte-training ka na, kumbaga, ang taas na ng expectation mo sa iba. No, no, no. Right? Dapat maging mapag-unawa tayo. Amen ba doon? Okay? Huwag po nating makasanayan. Okay, emphasize ko to Huwag po nating makasanayan, nag-walk out agad. Huwag po nating makasanayan na nag-walk away sa mga maliliit o yung mga minor offenses, minor issues sa ministry. Bakit? Because we are losing the bigger blessing pagka umalis tayo. And we let our temporary emotion control us. Lahat naman kasi yan yung emosyon natin temporary Amen ba? Pero pagka nasira na, umalis ka na sa ministry, minsan hindi mo na nga nababalikan yan Amen ba? Kaya eto, may pakiusap ako sa'yo. Sige, harap ka dyan sa katabi mo. Sabihin mo, hindi ako papatinag. Okay? Hindi ako papatinag sa topak mo. Ay, yung iba ayaw. Yung iba ayaw. Hindi ako papatinag sa topak mo. Mahal kita. Come on. Ay, gusto-gusto ng mga single, sabihan yung mahal kita. Okay? Mahal kita, maging ano ka man. Amen? Alright. Let's move on. Use emotional manipulation to gain sympathy. Nandito na ako. Pangatlo na ako. Okay? Use emotional manipulation to gain sympathy. Ito naman ito, Yung may mga tao na may mga Christians, mga maeme Christian, pag di agad na-attend ng leader o ng pastor, yung concern niya, nagtatampo din agad. No? Kunyari, gusto niya magpa-counsel. Kaso, busy si leader. At ang nangyayari sa totoong buhay? Ay, tahimik sila, Nangyayari po yan. Dito, no? Alright? Nagtatampo agad. Ang matindi, sinishare pa sa iba. Minamarites sa iba. Kasi nga nagtatampo siya. Piling ko naman, hindi ako importante sa church o sa cell. Siguro kung mayaman lang ako, papansinin na nila ako. May mga ganyan dramahan, di ba? Anong kaso nito? Emotional manipulation through self-pity, or false assumption of favoritism. I want you to understand this, Wanting to be heard is valid. Walang masama doon. Okay? Yung gusto mo na napapakinggan ka, pero yung mag-assume ka na may favoritism, dito sa church or sa cell, tapos wala ka namang ebidensya, nakaw! Dangerous yan. Okay? Kasi madalas po tamang hinala tayo Tamang hinala
Manahala po tayo, mga kapatid. So we don't use drama, okay? To get others' attention. Amen ba? Alright. Alam niyo yung mga madrama, parang ano yan eh. Bata na nasa birthday party. Nakita niyo yung bata kanina, di ba? Yung mga future, ano natin, senators. Yung mga kumanta rito, future senators yan. Future congressman yan. Future president yan. Future CEO. Kaya hindi natin talaga dapat dinidisregard yung mga bata. Pero ikaw, if you're like that, using emotional manipulation, no? Parang bata, no, na nasa birthday party, nandun sa sulok, nagmumukmuk. Bakit? Feeling kasi niya, no, mas maraming laman yung loot bag nung iba. Tsaka Happy Meal kesa sa kanya. Ganyan po yan, mga kapatid. No? Okay. Listen. Feeling ignored doesn't mean you are unloved. Feeling ignored doesn't mean you are unimportant. It just so happens, ito yung katotohanan lang, no? Na yung mundo naman kasi hindi lang umiikot sa'yo. Yung mga leaders natin dito sa church, yung mga pastors natin, they have their own lives too. Pero, ang importante, alam mo, si Lord, nakikita ka. Kahit na hindi ka iniintindi o walang gaanong time, yung leader mo. Amen ba? Si Lord kasi muna. Yung iba gusto kagad yung human may human intervention, ganyan, no? Alright, Jeremiah 17 verse 9. Malapit na mag-times up. Okay, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand this? Ang puso nga raw, kasi ilang beses na itong na-emphasize si Pastor Rafi, di ba? Guard your heart. Remember the series? No? Kasi napaka-deceitful yan. Kapag puro emosyon, ay grabe na. Talagang mahirapan tayo dyan, ha? So, ayusin ang puso. Okay, second to the last point, follows God only on good days. Follows God only on good days. Ito yung active na active sa church, active na active sa ministry, active na active sa cell group, when times are good, kung walang problema. Pero pag nagkakaproblema, ito na ang linyahan niya. Ayoko na munang umattend at mag-serve. Bakit ba habang lumalapit at naglilingkod ako sa Lord, parang lalo ako nagkakaproblema? Meron ganyan? Meron, di ba? Maaring hindi ka aamin, pero baka ikaw yan. You don't treat your faith like it's like a transaction na kung saan dapat may kapalit na ginhawa, dapat may kapalit na good times, no? At walang hirap sa buhay. No. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nung lumapit ka sa Kanya, nung ni-recognize mo yung sinfulness mo, humingi ka ng tawad, and you start to have a relationship kay Lord, hindi naman niya sinabi na mawawalan ka ng problem. You will go through everything, good times, bad times. Amen? Ang importante kasi talaga yung relationship sa Lord. Okay? Maraming mga ma-emigrants dyan, ang tingin nila sa relationship sa Lord parang Wi-Fi. Wi-Fi signal. Okay? Pag malakas ang signal, malakas ang connection. Pero pag mahina rin ang signal, madalas choppy. Di ba? Naging static. Yung, alam niyo, itsura ng static, di ba? Pag mahina ang wifi, ang signal, no, nakaganyan lang. Parang tuod. Hindi gumagalaw. Minsan naririnig mo, pero wala. Or, pwede rin, lost connection. Amen? Sana hindi po tayo ganyan, mga kapatid. Ang totoong sumasampalataya kay Lord, hindi dumidepende sa sitwasyon o sa panahon. Amen? Ang pananampalataya natin, this is a lifelong commitment. Did you hear me? Panghabang buhay na to, tol. Girl, panghabang buhay to. Hindi ito isang seasonal choice. Like na parang outfit. Yung outfit, di ba? Pag wala na sa uso, or medyo tumaba ka na, hindi na fit sa'yo, tatago mo na. Tama ba ko? No matter what, you will be with God, sa presence niya, sa
sa mga anak niya. Regardless sa mga pinagdadaanan mo. Amen? Simple truth. God is God in good times and bad times. Amen? Whether sa personal life mo, sa GTC, dito sa Pilipinas, o sa buong mundo, God will be God at all times. In good times and in bad times. Sabi ng Job 2 verse 10, alam natin si Job, di ba? Grabe yung pinagdaanan niya. Di ba? Ako nga sa totoo lang, no? Pag minimeditate ko yung book of Job, sabi ko kay Lord, sana wag ganyang kabigat kasi parang di ko kaya. Pero hinayaan yun ng Lord kay Job to test, not just to test him, pero to strengthen his faith. Amen? Amen ba? So, shall we accept only good from God and not trouble? Lastly, quality of worship depends on feelings. Ito yung give na give, no? Or high na high emotionally. Okay? Pagka nagpe-praise and worship. Pero dito sa church, no? Pero pagka nasa ordinary days, sa normal days, ay grabe. Hardly nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. No? Okay, bakit? Ito yung linyahan niya, no? Hindi muna ako magde-devotion, hindi muna ako magpe-pray. Parang ang layo ni Lord. Talaga ba? Malayo ang Panginoon? Hindi mo ba talaga ma-feel ang Diyos? Or ikaw, there's something wrong inside of you. Friends, when we worship God in spirit and in truth. Regardless kung nararamdaman mo o hindi mo nararamdaman. Because God is truth and He will remain to be the truth. Amen? Okay? Ang worship, ilang beses na rin natin itong napag-usapan. It's a lifestyle. It is a lifestyle. Not just a response to a feeling or a good feeling. We will praise God in all seasons. Whether you feel it or not, at hindi dapat nakabase sa emosyon. Psalm 34 verse 1. Sabi ni David, ang ganda, grabe. Kaya he is a man after God's own heart. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Beautiful. No? Hindi siya dependent sa sitwasyon. Ay, si David, ang daming pinagdaanan sa buhay niya. Good and bad times. May ang daming threats sa buhay niya. Pero sabi niya, he can afford to say that, I will bless the Lord at all times. Yung praise ko sa Kanya will always be on my lips. That's the mark of spiritual maturity. I want all of you to get up in your feet, okay? Nakikita niyo itong mga bag? Orig yan. Hindi yan emits, ha? Louis Vuitton. Chanel. Alam niya magkano ito? Nasa mga 120 to 150 to. Alam niya kung magkano? Guess. Magkano to? Hindi pa naman. 200, mga nasa 250, something, 260. Hindi, kaklaro ko lang, hindi po akin to, ha? Baka akala nyo akin yan. Pero, syempre, wala naman masama, no? Kung luluobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng ganito. Hiniram ko lang po yan to make a point. Alright? Because the Lord wants us to imitate Him. Meron po sa imitation, sa process of imitation na tinatawag na reverse engineering. Ano ba yung reverse engineering? Kasi special process of imitation yan. Okay? Sabi po, it is taking a part of an original product just like this to understand its desire and recreate it. Sample, may isang company na may kukuning portion, for example dito, may kukuhanin dyan, nabawa ito, para magaya nila, no? Etong texture, yung itsura ng paggagayahan. Amen ba?
Okay? Para na sa ganon, makaproduce ng cheaper version. Of course, itong mga ganito, itong mga luxury bags na ganito, or brands, merong yan, no? May tinatawag na intellectually property rights. That's why they don't allow yung reverse engineering, no? Na process of imitation. Pero I'd like you to understand the spiritual principle here. Okay? Makinig mabuti, ha? Okay? Tayo mga beloved children ng Panginoon, I want you to listen, okay? Tayo mga beloved ng Panginoon, beloved children niya, we are His masterpiece. Right? We are His original product. We are His original design. Now, just like these luxury bags na ito, no? Okay? Ito binili, high price eh. Gets? High price. Napaka-precious nito. Kung wala kang pera, hindi ka makakabili nito. Amen? Okay. Ikaw, beloved ni Lord, alam mo ba that you were bought with a price? With a high price. And that is the blood of the Lord Jesus. Amen? Pero more than this, listen. Actually, ang price tag mo, or ang tag price mo, priceless eh. Priceless yan. Hindi 120, 200, 500, 1 million, kagaya ng mga Hermes. No, priceless ka. You were bought with a price, kapatid. And God really wants you to imitate Him. Kaya nga kanina sinabi ko, may haharapin tayo para may tatalikuran eh. Para maging kagaya tayo ng Panginoon. God is in the business right now. Right here. Okay? He is in business. He is in the business of undoing something in our life. Parang yung sa no? Sa mga ganito, sa reverse engineering. Merong i-disassemble para makita, makuha, makapture. Kung anong meron sa original. So the Lord is really undoing something in our life now through His Word. Things that are not right inside of you. Okay? Yung mga hindi tama, yung mga mali, yung mga baluktot. In order for us to be recreated, para i-recreate tayo ng Panginoon, to be the exact men and women that God wants us to become. Kagaya ng original design niya. Amen ba? Kung yan ang gusto ng Panginoon, nire-reverse niya. Nire-reverse niya tayo, no? Mga maling mindset, mga maling attitude, mga maling puso, sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng Kanyang mga salita. Kaya, you have heard the word. Yun yung pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Kinausap ka ng Lord? I hope so. I want you to close your eyes and just think about that. Ikaw ba, pabebe pa rin? You are just like a pabebe Christian? Emotionally immature. Pagdating sa commitment, pagdating sa drive, para lumago pa sa pananampalataya at pag-understand ng Word of God, nandun ka? Litong-lito ka kung ano yung gagawin mo talaga, kung ay isipin mo, anong pakikinggan mo. Yung nasa labas ba o yung nandito sa loob? Or kagaya ka ng mga maemi Christian, daming issues sa buhay, di ba? Easily offended, no? Napaka-childish, kulang sa pansin, sumusunod lang kay Lord pagka in good times. Asan ka doon? Well, salamat sa Panginoon. Kung alam mo sa sarili mo ngayon, you are in a good position before God. So, just thank Him. Pero kung tinatamaan ka ng salita ng Panginoon, alam mo, dapat mo lang gawin, mag-repent ka sa Panginoon. Come before God. Naked. Bear it all. Because God wants to take it all. Amen ba? We are His people. We are His children. At kung paniniwalaan mo lamang na sa katulong ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Kanyang mga salita, mababago ka naman talaga eh. Kung magde-decide ka ngayon, Lord, I'm letting go of all of this. I want to imitate You through and through. Todong-todo. Here I am. Please forgive me.
bago ko kayo pag-pray, let us sing this song. This is really a very beautiful song, a powerful song. As a children of the Lord, may we be the kind of men and women He wants us to become. Shall we sing this song? us with your holy fire. Come and saturate me now. Come and saturate me, Holy Spirit. We need you in your holy presence. Fill us with your Holy
Panginoon, kagaya po ng aming inaawit sa inyo, we as your people, we as your beloved children, let us be the kind of children that you want us to become. Kaya Panginoon, ito nga yung prayer namin, that you consume us. Consume our minds. Consume our hearts. Consume our thoughts. Consume our inner being, Lord, with your word, with your special presence, Panginoon. So that yung process ng transformation sa namin at yung imitation na gusto naming mangyari sa aming mga sarili, tunay na mag-take place, dear God, that we will be like you sa aming galaw, sa aming pananalita, sa aming damdamin. Help us, O God. Right now, you know us. Forgive us, Lord, sa aming mga shortcomings. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga immaturities namin. Lumalapit po kami, nagmamakaawa kami sa inyo. Lord, we are unsettling ourselves right now. Ayaw na po namin ito, Panginoon. I stand in the gap between you and your people, Lord God. Humingi kami ng tawad. Kung hinayaan namin ang aming mga sarili, ang aming Christian life na nag-i-stagnate, kung hinayaan namin ang aming mga sarili, ang aming pananampalataya sa inyo, na walang advancement, na nasettle na kami kung anong meron kami sa kasalukuyan, tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Dahil naniniwala kami, if we are so much consumed with your word, if we allow your word to sink deep in our hearts every single day, laging merong bago sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan ito. We know, Lord, that you have heard our prayers. Hayaan mo sa aming pag-uwi, bit-bit namin ang magagandang bagay, Panginoon, na aming narinig sa hapong ito. At maging transform na talaga kami, Panginoon, into the likeness and into your image. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. All right.